Samantala, pagtugis ng mga otoridad sa mga nasa likod ng pananaksak at pagnanakaw ng motorsiklo sa isang minor de edad sa Bulacan, puspusan. Biktima, maaaring tiniktikan umano ng mga sospek. Nagbabalik si JM Pineda sa sentro ng balita. Mangiyak-iyak si Evelyn. Di niya tunay na pangalan nang ikwento ang sinapit ng kanyang 15 taong gulang na anak. Sinaksak siya matapos agawan ng motorsiklo ng magkaangkas na naka-helmet na lalaki. Nangyari yan, ilang metro lang sa bahay nila sa barangay Kaypian, San Jose del Monte, Bulacan. Martes ng gabi nang utusan umano niya ang anak na pumunta sa isang convenience store, pero di niya akalain na may masamang mangyayari dito. Kasi hindi ko alam na dadalhin niya pala yung motor. Tapos, after 10 minutes lang, tapos nandyan na nagsisigaw doon sa may gate na, Mami, tulong, nasaksak ako, na hold up ako. Di nagmadali akong lumabas. Tapos pagbukas ko ng gate, ayun, nakita ko na sapul-sapul niya na yung baywang niya. Tapos tumatagas na yung dugo. Isang malaking sugat sa baywang ang ininda ng minor de edad. Sa isang CCTV, nahagip pa ang biktima na minamaneho ang motorsiklo habang binabaybay ang maliit na eskinita pabalik sa kanilang bahay. Makikita rin dito na may kasunod siyang dalawang lalaking naka-helmet na tila nagmamadali. Maya-maya pa, bumaba ang angkas at dito na sapilitang inagawang motor at sinaksak ang minor de edad. Sinakyan ng isang sospek ang motor at sabay humarurot papalayo. Narinig naman sa isa pang CCTV ang paghingi ng tulong ng biktima habang tumatakbo. Base sa paunang investigasyon, tiniktikan na umano ng mga sospek ang biktima. Batay po sa salaysay ng biktima natin, nakita niya na po yun kasi nagpapakash in po siya eh. Nakita niya na po yun na parang minamatyagan siya, inaabangan siya. Nung nakakita po ng pagkakataon na wala na po masyadong tao, doon na po sa binuntutan at kinat po yung way niya. Sa ngayon po, inaalam po natin yung identity ng mga tao, naghahanap po tayo ng mga possible witness, patuloy din po yung backtracking ng mga CCTV na nakahagip sa pinuntahan ng mga suspect natin. Naghihimutok rin sa galit ang nanay ng biktima dahil sa nangyaring pananaksak. Kung nakikinig ka man, demonyo ka, hindi ka na naawa sa bata, ang payat-payat ng anak ko. Hindi naman siya lumaban, binigay naman sa iyo yung motor. Ba't kailangan mo pang manaksak? Ba't kailangan mo pang siyang saktan? Kung anong motibo mo, ba? Sana nakakatulog ka pa. Nagpapagaling ngayon sa ospital ang biktima dahil sa saksak sa tagiliran. Maharap ang mga sospek sa mga kasong carnapping, frustrated homicide at child abuse.